giving generously and cheerful unlock God's success. So, ibig sabihin, kapag tayo ay mapagbigay at masayang pagbibigay, ay nagbubukas ito ng tagumpay ng Diyos. So, bubuksan niya ang tagumpay sa bawat isa sa atin. Pinagpala ng Diyos sa mga taong nangangasiwa, na mga mapagkukunan ng may bukas sa mga kamay at puso at sa kaharian ng Diyos. So, kaya nga ito yung isang sekreto, isa sa mga sekreto ng Diyos na tunay na tagumpay, ay yung pangmatagalang tagumpay ay ang pagbibigay ng bukas palad at masaya. Sa ekonomiya ng Diyos, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakukuha, ngunit kung ano ang iyong ipinibigay ng may tamang puso. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabi niya rito, ngunit ito ang sinasabi ko sa iyo. Ang nag-ahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang nag-ahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. So ibig sabihin, ito yung paghahasik. Itinuturo sa atin ang alituntunan ng paghahasik at pag-aani. Kung ano ang ibinibigay natin, lalong-lalo na sa may bukas na palad o bukas na puso, ay tumutukoy sa sukat ng pagpapalang natatanggap din natin bilang kapalit. So ano ang pangunahing punto dito? So kailangan natin na maghasik tayo. Dahil kapag tayo naghahasik ng matipid, nagbibigay din ito ng pag-aatubili. Ibig sabihin, kakaunti din yung natatanggap natin. Naatubili, kakaunting pagsisikap. Dahil sinasabi dito, mag-ani ng matipid, ang kayong pagbibigay ay nagbubunga ng limitadong pagpapala kapag nagbibigay tayo ng tipid. Ibig sabihin, depende sa pagbibigay. Ito yung sinasabi na bunga, limitado, pagpapala sa espiritual o material. So dahil dito, kapag tayo nag-aasing ng sagana o mapagbigay ng masayahin at masaganang pagbibigay, mag-aani tayo ng sagana. So, ibig sabihin, pinaparangalan ng Diyos ang gayong pagbibigay ng may saganang kapalit. Hindi palagi sa material na bagay, kundi sa kagalakan, kapayapaan, paglalaan at spiritual na bunga ang natatanggap natin. Kaya ito yung naghihikayat sa bawat isa sa atin na dapat po bukas palad o pusong bukas. Lalong-lalo na sa pag-support sa ministeryo. Sa kaharian ng Diyos, ito'y hindi isang transaksyon, ngunit ito'y isang buhay na punong-puno ng pananampalataya ng pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos, provision ng Diyos. Kaya nga, ito yung sinasabi na pagkilala bilang ating pinagmulan. So, kinikilala natin na ang lahat ng mayroon sa atin, pinagmulan ang Diyos. So kaya nga't mahalaga na sinasabi, ito ay hindi lamang isang tungkulin, ito ay isang uri ng pagsamba kapag tayo nagbibigay. Ito ay uri ng pagsamba, kaya tinaanyayahan tayo na kapag tayo nagbibigay, tayo iniingatan, pinoproteksyonan tayo, pinagpala tayo ng Diyos. Kaya sinasabi niya rito sa banal na kasulatan, kapag tayo nagbibigay, dalhin ninyo ang lahat ng ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay at subukan ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon na mga hukbong hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ibubuhos ko sa inyo mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan upang tanggapin ninyo natin lahat. So kaya nga ito isang paalala kung saan inaanyayahan tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya, nasubukan natin siya. Dahil ito yung larangan ng pagbibigay. So ano ang mensahe nito? Kapag tinala natin ang ating ika-10 bahagi, ang Diyos ay nananawagan na ibigay natin sa Kanya bilang isang gawa ng pananampalataya, pagsunod at pagsamba. So ito yung sinasabi na dalhin sa aking kamalig. So ang aking kamalig na sinasabi tumutukoy sa gawain ng Panginoon, sa bahay ng Panginoon, sa templo, sa simbahan,
na ito yung ministeryo na ginagawa kung saan ang mga pagkukunan ay ginagamit upang paglingkuran ang Diyos, isulong ang kanyang mga gawain, sabi ng Panginoon. Kaya nga ito sinasabi, nasabi niya, subukan ninyo ako. Kung may 100, may 10 piso para sa Panginoon. So kaya nga ito'y nangako ang Diyos na nag-uumapaw. Sabi niya, ang pagsunod ay nagbubukas ng supernatural. Ibig sabihin, verse dyan. So naikwento ko na rin po ito, di ba? Yung isang balo na isang kumkum na ay isang kapiranggot na harina at langis. Dahil sa kanyang pagsunod, sa utos ng propeta Elijah, siya ay ang 3 taon at kalahating tagutom. Ang Diyos ang nag-provide sa kabila ng kanyang harina na kakapuranggot at langis na kakapuranggot. Dahil sa kanyang pagsunod, ang Diyos ang nag-provide, nagtustos sa pang-araw-araw ng balo at ni Elijah. So yan ang halimbawa ng prinsipyo sa Biblia sa pagbibigay. So ito yung pagbubukas palad, pagkamasunurin, kapag tayo nagbubukas palad at tayo sumusunod, ang result, nag-uumapaw na pagpapala. So nag-uumapaw na pagpapala ang result kapag tayo sumusunod, nagbubukas palad. So kaya ang pagbibigay sa Diyos ay hindi kawalan. Ito ay isang panyaya ng supernatural na pagpapala. Supernatural na paglalaan, supernatural na pag-provide sa bawat pangangailangan natin. So kaya nga't mahalaga ang mensahe. Thank you. Ibig sabihin hindi kawalan kapag tayo nagbibigay para sa Panginoon. Ito ay pinoposisyon natin ang ating sarili para tanggapin natin ang supernatural na pagpapala, tagumpay at provision. So kaya nga ito yung mahalaga na dapat kung ano ang mayroon sa atin, ibigay natin ang para sa Panginoon. Yun yung utos sa atin para tayo ay maging tunay na matagumpay. So kaya kapag hindi nagbibigay, walang na sila nakalalagyan. Kaya nga kahit na hindi pa andyan pa rin yung pera, may darating na ulit. Amen.